Isang pinagpalang araw nga pala, mga kanayon. Ito nga po pala tayong muli. Sinisimulan natin ang part 2 ng ating ginagawang tikling. Dahil meron tayong Rusi Macho na tinataas ng isang araw. Medyo nabitin tayo sa oras dahil lumaki yung tubig. Kaya nahinto yung paggawa natin. Kaya muli ay ating tutuloy ang pag-align at pagsayos nitong Rusi Macho na gagawin natin tikling pambahaan dahil dito nga sa Hagunoy ay laging baha. Pagka yung hindi ka nagtaas ay siguradong hindi ka makapamasada dahil yung tubig ay umaabot hanggang tuhod sa karsada at sa iba naman ay hanggang bewang. Kaya talagang kailangan magtaas mo ng tricycle. Ito nga pala at ito na yung ginagawa natin ngayon. Yung kasing pinaka suksukan ng swing arm nito ay babaguhin natin. Kaya kailangan natin i-align ng maayos na kagaya ng dati. Kasi ibababa natin ang bahagya para yung kadena niya hindi sumayad doon sa pinaka swing arm. Dahil may iba yung daan ng kadena pagka nagtaas ka ng motor. Kaya kailangan mong i-align na mabuti at i-full weld ang bawat detalye. Kasi para masiguradong matibay at talagang dikit na dikit sa bakal yung pagkaka-welding natin. Yung nga palang ginamit natin dyan ay flat bar na solid. Sinukat natin yan. Ang sukat nga pala niyan ay 6. Tapos yung sa baba ay 5. Nilagyan natin ng dalawang panggilid at isang salo sa ilalim. Yun ang sasalo dun sa pinaka swing arm at doon natin i-welding. Pag natapos natin to, ilalagyan din naman natin yung parang pabilog yung sa may swing arm na parang babalik din sa original pagkakagawa. Pero hindi halata syempre na in-upgrade mo yung motor, na itinaas mo yung tricycle. Pero talagang pag nakita mo sa personal talagang mataas, hanggang dibdib ko yung upuan Kaya pag pinamasada to, siguradong maraming kikitain. Libo ang kita nito pag lumusong na lumusong to sa baha. Kaya kailangan nating pagbutihan dahil yung mga gantong tikling kailangan matibay talaga yung pagkaka-welding. Kaya tinitik-tik natin mabuti para matanggal yung mga welding na hindi dumikit, yung nasa ibabaw nun. Tapos weldingin ulit natin ng paulit-ulit hanggang kumapal na kumapal at pumantay dun sa pinakabakal yung pagkaka-welding natin na parang isa na lang sila, talagang dikit na dikit at parang walang nangyari. Kaya kailangan nating tiktikin ng tiktikin para matanggal yung ibang welding na hindi talaga dumikit. Yung may iwan doon, yung talagang mga solid yung pagkakadikit sa bakal. Kumbaga naging isa na silang dalawa, natunaw talaga na mabuti. Kaya paulit-ulit tayo mag-welding hanggang sa makuha natin yung gusto natin na pinaka timpla ng bakal. Ito nga pala isusukat na natin yung swing arm kasama yung gulong. At set up na natin yung kadena para makita natin yung pagkaka-align bago natin i-full weld yung. Kasi hindi natin pwede basta-bastang weldingin kagad yung swing arm na yan. Kailangan makuha natin yung tamang sukat at maikabit muna natin lahat. Yun ang huli natin gagawin. Kasi kailangan lahat nakasukat talaga. Yung mga shock up, yung mga kadena, kailangan naka-align para hindi siya lulundag pagka yung tumatakbo sa tubig. Kailangan talagang tapat na tapat silang dalawa nung sprocket sa taas at yung sa baba. Kailangan align na align para hindi siguradong maglulundag, para iwas istorbo sa pagpapasada. Kasi pag oras na ito ay kinasana sa sidecar ay siguradong libo ang kikitain nito sa pamamasada dito sa Hagunoy. Yung mga namamasada dito talagang malaki yung kinikita kasi talagang lusong kung lusong, kaso lang talagang malaki yung maintenance kasi madalas ka magpalit ng mga kadena, ng mga preno. Kaya nga pala kinakakabit na natin yung shock up para mas madali natin makita yung alignment nitong gulong kung diretso. Saka susukatin din natin mamaya yan. Lalagyan natin siya ng parang pangalawang kabayo. Magiging dalawa yung kabayo nitong motor na to. Kaya talagang mataas yung motor na to dahil ang tinaas natin dito ay 8. Yung iba tinataas lang nila ng 6, 5. Pero ito gusto ng pinsan ko taas natin ng 8 para talaga daw na kahit malaki na yung tubig kayanin pa din ng motor. Dito nga pala minsan yung ibang lugar talagang hanggang bewang, hanggang dibdib. Kaya kailangan na mataas yung motor. Yan nga pala mag-a-adjust pa sigurado pag tinanggal na natin yung kalang. Kaya kailangan pataanan natin yung pag-angat para
Pag ginasa natin yung sidecar, hindi siya bababa. At pantay-pantay sila. Kailangan align na align din yung sidecar pag ginabit na natin dito. Kaya kailangan maayos natin maikabit tong swing arm. Ang bawat sukat niyan kailangan nating siguraduhin. Pati yung pag-welding nung pinaka busing at ehe nung swing arm na to. Kailangan hindi siya paling, hindi siya kakalog-kalog. Kailangan maging maayos lahat. Kaya kailangan natin ng tamang pagsukat. Ito nga pala, sinusukat ko na yung gagawin natin na parang pangalawang kabayo nitong motor na to. Gagawa tayo ng isa pang kabitan ng pinaka shock up. Kasi yung iba ang ginagawa hinahabaan lang yung shock up. Marami akong nakikita na tumatagilid yung kanilang mga gulong o yung swing arm. Kaya gagawa tayo ng isa pang kabayo para yung shock up niya hindi persado, lalo't mataas nga yung motor. Kaya nga pala, yan yung sinasabi ko sa inyo, parang gagawa pa tayo isang kabayo nung motor na to. Ginamitan nga pala natin level bar para makita natin kung diretso at pantay na pantay silang dalawa yung tubo. Marami pa tayong gagawin dito. Medyo bitin na sa oras kasi medyo lumalaki na naman yung tubig, kaya kailangan natin na mag break time na at tapusin na to. Mukhang abutin pa tayo ng 3 araw bago natin ma-finish to, kasi gagawin pa rin naman natin yung sidecar na ikakabit dito. Kailangan natin patibayin lahat at kailangan solid yung mga pag-welding. Ayan na nga pala yung kinalabasan. Hindi pa yan tapos at hindi pa naka-welding lahat, pero maganda na yung tindigan ng motor. Maraming salamat nga pala sa panonood. Kung umabot ka sa video na to, paki-like and share ang ating page. At meron din tayong YouTube channel na Kanayon Vlogs, kaya paki-subscribe na lang po. Thank you. At kung umabot ka sa video na to, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang sa umabot yung video na to. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.